Naku po, Supreme Court naman ang isusunod na abusuhin ni Martin Romualdez. Eto nga, may matapang na pahayag si future Prime Minister Martin Romualdez mapatungkol dito sa Supreme Court at pinagbabantaan na i-impeach ang mga judges dyan sa Supreme Court. Aba, grabe ha. Matindi ka ha. Alam nyo tapos ito po pala yung Senator Sherwin Gatchalian may hakbang na gagawin sa mapatungkol sa Office of the Vice President. Ano ba ito? So yan po yung mga pag-uusapan natin. So grabe na, no? Patindi na ng patindi ang nangyayari dito at dito lalo na rito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, na talagang pinagtutulong-tulungan at ginagawan ng paraan ng mga anti-Duterte para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang lupit, kakaiba talaga. Iba na talaga ang kaganapan, no? Grabe na yung ginagawa nila para lang mapatalsik ang mga Duterte. Alam naman na natin lahat kung ano yung purpose nitong mga to. Etong purpose nitong mga to, syempre para mawala sa hanay or mawala sa daanan nila ang isa sa mga pinakamatinding makakalaban nila sa darating na 2028 election. So kaya nagtutulong-tulong sila para sila na lang ang maglaban kasi sa oras nga na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte ay hindi na po ito makakatakbo sa anumang posisyon sa ating gobyerno. No, yan po yung purpose niyang impeachment na yan. So malaya na sila. Alam kasi nila na hanggang ngayon kahit na palagi nilang sinasabi na mahina na daw ang Duterte, wala na daw lakas, wala na daw supporters, hindi daw Duterte nagpapanalo kay Marcos Jr. Obvious ngayon na takot sila excuse me na makalaban itong si Vice President Sara Duterte dahil talagang pupulutin sila sa kangkungan. So ngayon, eto na, ginagawan na nga ng paraan at pati itong Supreme Court tinatakot na i-impeach etong judges na to na mga bumoto dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Oo, eto nagbanta na si Martin Romualdez at eto may mga papanoorin tayo na mga senador din na parang nakikitaan na natin ang pagiging hudas laban sa mga Duterte. Oo, at syempre unahin na natin to. Oo, yung impeach debate na nangyayari sa Senado at magaganap po ata ito sa darating na August 6 ata. So panoorin natin. Inaasahang magiging makasaysayan ang sesyon ng Senado sa Agosto 6 habang tinatalakay ng mga mambabatas ang susunod na hakbang kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang labag sa konstitusyon ang naturang reklamo. Si Troy Gomez sa balita. Naku. Kung si Senador Joel Villanueva ang tatanungin, asahan na magiging makasaysayan at kapal-kapanabik ang mga kaganapan sa Senado sa darating na Agosto 6. Sa ngayon kasi ay pinag-iisipan pa rin ng ilang senador ang kanilang magiging posisyon kaugnay ng desisyong ipagpapatuloy o tulukan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I am looking forward to debates. Huwag naman sana mainit or depending on how you define mainit, no? But I think during that caucus, maraming lumabas na mga I myself would say valid positions. Ayon kay Senator Joel Villanueva, patuloy siyang nagbabasa ng iba't ibang artikulo at posisyon mula sa mga eksperto upang mapag-aralan ng mabuti ang issue. Ibinahagi rin niya na 3 o higit pang beses siyang nagpalit ng posisyon matapos niyang basahin ang 97 pages na desisyon ng Korte Suprema, partikular na sa aspeto ng jurisdiksyon. Para kay Villanueva, hindi na kailangan pang mag-convene bilang impeachment court upang magpasya kung susundin o hindi ang desisyon ng Korte Suprema. With that, I felt na now my position is we don't need to actually convene as an impeachment court.
Samantala, inihayag naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang kanyang paggalang sa naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang aking prinsipyo is to follow the Constitution. At sinabi ng Constitution natin na ang Supreme Court is the final arbiter pagdating sa mga issues on Constitution and constitutional matters. No? So with that in mind, I said in my statement that I respect the decision of the Supreme Court. Kaugnay nito, nagpahayag rin si Senador Ronald Bato de la Rosa ng pagtutol sa resolusyong naghahangad na ituloy ang impeachment proceedings. Matatanda ang idineklara ng Korte Suprema noong Hulyo 25 na labag sa konstitusyon ang impeachment complaint dahil sa paglabag sa one-year bar rule, due process clause at karapatan sa mabilis na pagresolba ng kaso. Sa kanyang privileged speech bago magtapos ang 19th Congress, binigyang diin ni de la Rosa na naging constitutionally infirm ang impeachment complaint dahil sa sinadyang kawalan ng aksyon mula sa mababang kapulungan. Totoo naman na alam nyo, ito katulad dito yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa, basahin natin. Hindi ako abogado, pero marunong akong rumispeto at sumunod sa hatol ng Korte Suprema. Kaya hindi ninyo ako mapapapirma sa isang resolution na kumu-question rito. Ito nga yung pinakamasakit dyan eh. Kung sino pa yung mga abogado na maituturing at abogado talaga, sila pa yung parang sila pa yung kumukontra dito sa Korte Suprema. Samantalang bago sila maging abogado, andyan sila, sumusumpa dyan sila sa Supreme Court. Parang yan ang pinakatatay ng mga abogado, yung Supreme Court na yan yung pinakaama, pinaka-leader. Pero hindi sinusunod ng ibang mga lawyer. Kaya nga sa totoo lang lubusan nang nabababoy ng ibang mga abogado yung kanilang pangalan ng abogasya dito sa Pilipinas. Katulad na lang yan ni Larry Gadon, ni Claire Castro, at yung iba pang mga dito, mga tutol sa desisyon ng Korte Suprema ng Supreme Court. Ang hirap kasi diyan, kung sino pa yung mga hindi abogado, sila pa yung parang gustong rumispeto sa sila pa yung gustong rumispeto sa Supreme Court. Pero yung naturingan mga abogado na kailangan sila ang number one na sumunod sa utos ng Korte Suprema, sila pa yung bumabali ng desisyon ng Supreme Court. Ganun kalala. Kaya talagang ito ay maituturing mo na bastusan talaga. Eto, samantalang ito, pag-usapan na rin natin tong panayam ni Erwin Tulfo na naman. Meron na naman sa pahinga natin. Senator, isa ho kayo sa mga gustong matuloy ang impeachment trial. Gustong matuloy. Hindi po pagsuway sa tingin ninyo sa desisyon naman ng Korte Hindi Suprema? pagsuway yan. Actually, patapos ko nang basahin yung 93 pages na file na binigay sa akin. Ito yung dahilan kung bakit inabot na naghingi yung Senado na hanggang August 6, Wednesday. Patapos na ako dito. Nakikita ko, mukhang may punto naman yung karamihan at majority ng sa Senado na sinasabi nilang unconstitutional, sabi ng Kongreso. So, mukhang sa tingin ko nga... Mukhang may punto naman. So, ibig sabihin parang hindi ka sure. Parang hindi sure Mukhang magkakaproblema. Magiging president pag sinuway naman natin ang konstitusyon. Para Miss Connie, na nanumpa ako last week ng bagong upong senador na I will obey and defend the Constitution. Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional. Ibig sabihin, sinusuway mo yung Constitution because labag sa Constitution, and then isa ako doon sa lalabag. Pero ang pakiusap ko lang sana, kung maaari, kung magpa-file man ang Congress ng motion for recon, dapat reviewin ng Supreme Court, tapos iba yung kanilang desisyon. Sana hindi pa with finality yung kanilang desisyon kasi wala pa naman sinasubmit na motion for reconsideration ang Kongreso, Ms. Connie. Yun, so yan, narinig natin ha. So alam nyo kasi, etong si
tawag dito si Erwin Tulfo, isa to sa mga isa to sa mga tinatawag na mga bali-balitang mga tatakbo, no? Tatakbo bilang presidente sa darating na 2028 election. So, alam naman natin na talagang itong taong to medyo ingat. Medyo ingat to sa mga pero ngayon sa totoo nga lang biglang nagtutol-tutol na nga to tutol na daw siya sa ayuda. Na samantalang dati support niya yung yung mga paayuda ng mga ng administrasyong Marcos. So ngayon tumututol na. Alam niyo medyo pumipitik-pitik na rin to si Erwin gawa ng alam naman na natin na may talaga, may ambition din. Baka nga ito pa nga yung maging hindi naman sinasabing katapat kasi ito kung si Romualdez at Risa ang lalaban kay Vice President, talagang sure na tayo, talagang tinatawag na kulelat yung dalawang yan. O kaya parang tinatawag na pupulutin sa kangkungan. Pero kapag Tulfo, medyo may laban ng konti, siguro may mga 20%. So, medyo delikado yon kasi nga ginagamit nila yung issue ng Marcos Duterte. At diba alam naman natin may mga dilawan din kung katulad ngayon yung iba sa mga diba nananahimik. Katulad lang yan ni Leni Robredo, medyo rin yan, nananahimik pero baka pagdating ng 2028 election biglang tumakbo. Diba? So ginagamit nila, yan din yung naging strategy nila Bam Aquino at Kiko Pangilinan at ng iba pa na parang diba nung una parang sinasabi ni Bam Aquino tutol sila sa impeachment or hindi nila papakialaman. So binulag lang nila ang taong bayan doon para maboto sila. So ngayon, tingnan nyo ngayon isa sila sa mga nagpupush sa impeachment na kailangan daw mapag-usapan sa Senado. Tsaka itong impeachment na to, isa sa mga dahilan na gusto nilang mapag-usapan to sa Senado ay yung tinatawag na highlights o spotlight. Oo, talagang pangmatagalang spotlight kasi talaga to, no? Alam niyo yung tinatawag na exposure ba tawag doon? Basta may tawag din gustong-gusto ng mga Senado na lagi silang na-expose sa mga malalaking usapin. Hindi lang sa Senado kundi lahat po yan ng hanay sa gobyerno. No, gustong-gusto nila yan na laging namimedya, na laging napag-uusapan or pinag-uusapan, gustong-gusto nila yan. Kasi kadalasan alam naman na natin na ilang dalawang pangulo na ng bansang Pilipinas ang naipanalo ng unang-una ng social media. At talagang gustong-gusto ng mga politiko yung mga ganyan na sila na laging natatapatan ng camera kasi nga para may yung tipong magpakitang gilas baga ganun. O gustong-gusto lagi yun nila magpakitang gilas. Samantalang eto nga, hindi pagsunod sa desisyon ng Korte Suprema, delikado ayon dito sa isang ano ba to? Tignan nga natin. Ano ba siya? Aspin. Ano tong Aspin? Ano ba siya? Aspin. Buisit ka, Jay. Hindi sabi ito, Attorney Matt Irisga. Irasga. Oo, so panoorin natin, no? Dito daw, delikado ang hindi pagsunod sa Supreme Court. Natin kailangan ipaliwanag sa ating mga taga-subaybay, Attorney Matt, yung sinasabi nga po ng Korte Suprema. Ang sabi ng mga former justices ng Supreme Court, nagkaroon daw ng bagong rules. Nag-impose ang Supreme Court ng bagong rule na kumbaga yung, di ba sinabi, unconstitutional kasi nga hindi nasunod ang due process. Na wala namang requirement sa Constitution na ang respondent dito in this particular case, si VP Sara, yung respondent should be given a copy. Nung, di ba, na kasi yung one-third verified ng lumagda yung at least more than one-third nga nung House members ang lumagda tapos rin sa Senate.
So ang Korte Suprema daw, dito sa decision niya, na sabihin na hindi binigyan ng pagkakataon o opportunity ang respondent, bigyan mo ng kopya, bigyan mo ng pagkakataon na sagutin yung reklamo, to answer the complaint before the complaint was transmitted to the Senate, is a new rule not found in the Constitution. So paano po natin papaliwanag yun sa ating taga-subaybay, Attorney Matt? Okay. When the Supreme Court interprets the Constitution, it usually involves mga cases na merong, kung mapapansin nyo, there could be mga gaps. If you will look at the Constitution, it's plainly written, very simple. It doesn't even provide for yung procedures kung paano mo i-transmit, paano mo i-calendar. Hindi yung mga fleshed out. nitty-gritty na Walang procedure, specifics, no? It's not there. It's the general, it gives you a general overview on what is supposed to happen. Now, kung ganyan yung pag-interpret ng Supreme Court, yung due process must be observed in all stages of the impeachment complaint, then that is actually reading the Constitution as a whole. Kumbaga, when you read the Constitution, hindi mo pwedeng i-isolate yung specific articles or yung specific lang na sections and ignoring yung other portions of the Constitution. Kasi nga, if you read the Constitution, you read it as a whole. Meron pa ngang ibang nag-argue on hindi kailangan ng walang the person who faces the impeachment complaint does not stand to lose life, liberty, or property. So why apply the due process? I mean, that is a very absurd position to take. Kasi nga, for example, a lowly government employee na magkaroon ng administrative case, sasabihan mo lang na since you're in government, you're holding a position of public trust, then you cannot consider your employment in government as a property right, unlike in the private sector. So anong ibig sabihin niyan? Kung magkakaroon ka ng administrative case na pwede kang matanggal sa iyong pwesto, walang due process just because you're a government employee, that is a very absurd interpretation on due process, in my opinion, at the very least. So, Attorney Matt, I forget already kung sino yung nakausap namin, no? Parang ang feeling niya, and marami pong who also agree, na the decision was, hindi naman hasty, no? Because medyo ilang buwan na. Pero at the very least, sana there was oral arguments, no? Para at least napakinggan din po ang House of Representatives. Parang it was a unanimous decision, 15 judges yata. Tapos yun na nga, sinasabi nga, baka mali pa yung mga timelines. Yung pagririnig, yung oral discussion, at least among themselves, and then they could have called resource persons to shed light on it. Wasn't that also remiss on the part of the Supreme Court? No, I don't think so. When we talk about due process, it is plainly the opportunity to be heard. Very clear naman yung ginawa ng Supreme Court that the House of Representatives was given an order to respond to the petition, and they are also asked to deliver certain pieces of information for the court's consideration. That is in furtherance of due process. Now, whether or not oral arguments is a necessity, it is up for the discretion of the Supreme Court. Hindi kasi yan siya mandatory. It's up to, maraming cases before the Supreme Court are decided even without oral arguments. Tama. And if you have witnessed or observed itong mga oral argumentation before the Supreme Court, these arguments are just placed back in their memorandum anyway. So, considering that this is a case of there is already, kung titingnan natin yung timeline, na-file na kasi yung yung impeachment or articles of impeachment before the Senate. And there is merong sense of urgency, kumbaga. Now, if you will look at if you will set oral arguments for the case, bibigyan mo ng chance lahat ng parties. You have the petitioners, dalawang group ng petitioners, may dalawang petition tayong pinag-uusapan. Yung mga respondents sasagot. Yung mga petitioners, magkakaroon din sila ng oral argumentation. And that can span months. And by that time, kung hindi mag-issue ang Korte Suprema ng TRO, the impeachment proceedings could already
have concluded, making everything moot and academic. So, ano kasi recently naglabas na rin, I think it was Senator Jinggoy Estrada Jose, mga 19 to 20 senators ang killing nila is tumalima, no, sundin yung decision ng Korte Suprema. And we know naman kasi ang impeachment political exercise, di ba? Had it been different na iba yung constitution nung 24 na senador natin na mas marami kasi ngayon yung allied with Vice President Sara Duterte. And makikita nga natin na, sundin na lang natin yung decision ng Korte Suprema. Napag-uusapan dati, na which I think is already a moot point at this point in time, na yung Senate, yung upper house of the Congress, being a co-equal branch of government, ay has the choice na hindi tumalima doon sa decision po ng Korte Suprema? Attorney Matt? Hindi po. Kasi when it comes to matters of what is constitutional or unconstitutional, the Supreme Court is the only institution that is given that power under our Constitution. So ngayon, kung sasabihin mo wag sundin ng Korte Suprema, then that would pose a very dangerous precedent because it effectively undermines the system of checks and balances in our Constitution. Isa pa, kung hindi mo susundin kung ano yung desisyon ng isang korte, then ang iisipin ng ordinaryong tao, anong silbi ng korte kung pwede naman isundin? Tama, so, natumbok mo, attorney. Our system or our legal system and the public's trust and confidence in our judiciary. Natumbok mo, attorney. Hindi, tama naman siya eh. Kapag hindi mo sinunod ng Supreme Court, ano isipin ng mga ordinaryong Pilipino? Na walang kwenta ang Supreme Court at mas kapanipaniwala ang Congress. Diba? So sa katarantaduhan nga lang talaga eh. Katulad nito, eto po yung bumanat sa Supreme Court. Oo, na may pananakot pang kasama. Itsura pa lang, buhayang-buhaya na. O, panoorin. Grabe na talaga ang pagkadesperado ni Martin Romualdez. Pero may sagot na po ang Supreme Court sa panayam ni Martin Romualdez. Ayan po yung papanoorin natin ngayon. Humihingi siya ng pangunawa, nagmamarunong sa mga dalubhasa sa batas. May pagbabanta ng pagpapatalsik sa lahat ng maestrado. Para na rin niyang sinabing bubuwagin niya ang Korte Suprema dahil lahat ng maestrado ay tinatakot niyang patatalsikin. Aba, partida, hindi ka pa presidente niyan, ha? Hoy, Martin, hindi ka pa presidente, congressman ka pa lang. Pero kung makapagbitaw ka ng salita, akala mo, kontrolado mo na lahat. Ang lapit mo, ha? Iba din ang apog mo, Martin, ha? Martin, ha? Abay naghahamon ng isang constitutional crisis. Daig pa ang nababagabag na kaluluwa at nasisiraan ng ulirat. Sira ulo ka, Robin. Pa sa kakapalan ng mukha. So, Robin Sweet. Braso ang Korte Suprema. Binababoy ang saligang batas at sa kanyang pananakot na tila pagpapatalsik sa lahat ng maestrado ng Korte Suprema. Sila ngayon ay tumitindig at naninindigan at isinampal ng Korte Suprema ng mga mahistradong ito na ang mga Supreme Court Justices ay mai-impeach lamang sa pamamagitan ng Article 11 of the 1987 Philippine Constitution. Paktay ka dyan. Ito hindi alam ni Martin Romualdez. Ano bang alam ni Martin Romualdez kasi sa batas? Ito kasi ang hirap dyan eh. Pag wala kang alam sa batas, ang hirap din kasi ngayon sa Pilipinas, pag naging congressman ka na, feeling mo, alam mo na ang lahat. Yan ang mahirap. Feeling ng mga congressman, alam nila lahat. Talo nila ang attorney, talo nila ang judge. Punta na, ilang taon nagsunog ng kailan eh, ikaw ba? Anong alam mo? Na siyang basta na lamang nananakot. Why would you threaten a Supreme Court judges of impeachment if they only uphold the Constitution and told you that your impeachment is unconstitutional? In the Philippines, Supreme Court justices, like other impeachable officials, can be removed from office only through impeachment
under Article 11 of the 1987 Philippine Constitution. Impeachable offenses, Article 11, Section 2. The Constitution states that the following are grounds for impeachment. 1. Culpable violation of the Constitution. A deliberate and wrongful breach of the Constitution, not just a simple or honest mistake. If the judges did not follow the Constitution, they are impeachable, so this is not applicable. 2. Treason, betraying the country, such as by aiding enemies during wartime. They did not aid any enemy. They followed the Constitution. 3. Bribery, accepting or offering money or favors to influence their official decisions. We do not know this, but if there is any, proof should be given. But the main concern was not favoring the impeachment because it's unconstitutional, not because there is bribery. 4. Graft and corruption. Yan na, ang linaw ho nito ha, linaw nito. Ha, pakinggan nyo to mga anti-Supreme Court. Engaging in corrupt practices such as misuse of public funds or abuse of Reason, power grabe for pala din, personal no? gain. Again, we do not know this, but if there is any, Di alam ni proof Martin should be yan, given. malamang sa malamang. But the main concern was ako not nagsabi sa favoring inyo. the impeachment because it's unconstitutional, not because there is graft and corruption. 5. Other high crimes. Serious offenses that are not specified but are comparable in gravity to the ones listed above. Really not applicable. 6. Betrayal of public trust. A broad and general ground that includes conduct that, while not necessarily criminal, erodes the public's confidence in the judiciary. Ito ay ang mga gross misconduct, abuse of discretion, unethical behavior. I don't see any in the list that fits the actions of the judges. Following the Constitution is not betrayal of public trust. It is a job well done. So why does the Speaker of the House threatens the Supreme Court? Power tripping? Let the House defend itself. Kahit pa mag-initiate si Martin Romualdez ng Kongreso na ipa-impeach ang Supreme Court judges. Hanggang initiation lang sila. Pero ang Senado ay magiging acting as a court at hindi nila i-impeach ang mga Supreme Court judges. 16 senators ang kailangan mag-vote to impeach the Supreme Court judges. Wala silang numero noon. Sa Senate ngayon, 4 lang naman ang pakito doon. Sina Riza, Tito Soto, Kiko at Ma'am. Even the minority, si Senator Mig Zubiri, hindi siya Subas Herrero. Pero duda pa rin ako kina Kiko at Bam na boboto sila para ma-impeach ang mga Supreme Court judges. So sino ang mapapahiya na walang na-achieve? Tapos, nag-collect ka lang ng mga kaaway mo, tamba. Sino na ngayon ang best friend mo sa next chapter mo sa life? Pagsisisihan mo na yung tinakot ang ating kataas-taasang hukuman. Samantala, grabe, no? Lupit na lupit mo. Palakpakan natin sa katapangan si Martin Romualdez. Kauna-unaan po sa kasaysayan ng Pilipinas na meron pong congressman na gustong i-impeach ang judge. Patay na nag-decision yung judge. Ngayon tutulog ka, gusto ikaw sundin ng Supreme Court. Ano ka ba? So eto nga, no? Ito, panoorin din natin to. Dugtong natin to bago tayo doon mapunta sa sagot ng Supreme Court mapatungkol sa banat ni Martin Romualdez. Dante, paano nasabi ng abogadong ito na hindi magkakaroon ng constitutional crisis dito sa naging desisyon ng Supreme Court sa impeachment case ni VP Sara? Umaga, Ella, suportado nga ng batikang constitutional lawyer na si Attorney Ernesto Francisco Jr. ang desisyon ng Korte Suprema na pagdeklarang labag sa konstitusyon ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa kadahilanang ito ay lumabag sa one-year bar rule at gayon din ng due process. Okay. Si Attorney Francisco ay parte sa makasaysayang kaso na Francisco versus
House of Representatives kaugnay ng inihaing impeachment complaint kay dating Chief Justice Hilario Davide noong 2003. Ayon kay Attorney Francisco, hindi totoo ang sinasabi ng mga kritiko o tumutuligsa sa hukuman na nagkaroon ng judicial overreach o lumagpas ang korte sa kapangyarihan nito. Paliwanag ni Attorney Francisco, ang alituntunin o rules ng House of Representatives ay saklaw ng kapangyarihan ng kataas-taasang hukuman kapag may nakitang paglabag sa konstitusyon. Alam natin na sa sitwasyong ito na kung saan merong grave abuse of discretion o mali o abuso ng pagpasya ng isang branch, isang sangay ng gobyerno, ang dapat na tumingin dyan ay ang Korte Suprema at ang dapat na maglabas ng alituntunin, magwasto ay ang Korte Suprema. Sa paniniwala ni Attorney Francisco, walang Hindi ang mga buhaya. Ay, sorry. Court bilang final arbiter sa kwestyong legal o pag-interpret ng batas. Sa huli, ang Supreme Court ang dapat na susundin at igalang. Ang ginawa ng hukuman tulad ng paglalabas ng panuntunan o requirement sa paghahain ng impeachment complaint ay pagwawasto lamang sa pagkakamalian niya ng Kamara. Ang ginawa lamang ng Supreme Court dito ay inilahad nila ng malinaw kung ano yung dapat gawin. At yan ay nasa karapatan, tungkulin at obligasyon ng Korte Suprema batay sa ating saligang batas. Wala akong nakikitang overreach. Ayon pa nga kay Attorney Francisco ay hindi nagkaroon ng malubhang pag-abuso ng kapangyarihan o pagpapasya ang House of Representatives nang inupuan nila ang naunang tatlong impeachment complaint na inihain sa kanila noong December 2, 4 at 19. At dahil dito, ang nilabagaan niya ng mababang kapulungan ng Kongreso ang due process at karapatan ng mga unang naghain ng reklamo laban sa Vice President. Tsaka linaw naman talagang tama naman yung sinasabi ni anong pangalan nung kanina? Francisco ba? Ano bang pangalan nung kanina? Francisco ata, no? So tama naman yung sinasabi niya na wala talagang nilabag ang batas ang Supreme Court, no? Kasi nga tawag dito, alam naman na natin na talagang biro mo pinagbigyan, sa totoo nga lang pinagbigyan pa sila ng tawag dito ng Supreme Court na maiano yung batas para sa kanila dahil alam naman na natin na sa totoo nga lang pinagbigyan pa nga sila ng Supreme Court kung talagang yung sinasabi nila na inabuso, masyadong pag-abuso ng kapangyarihan ng Supreme Court, kung talagang loko-loko dapat nga talaga wala na yung impeachment na yan. Pero anong ginawa ng Supreme Court? Pinagbigyan pa rin sila. 'Di ba? So talagang patas lang ang ginawa ng Supreme Court. So ito nga yung sagot ng Supreme Court sa banat ni Martin Romualdez. Oo, ito na ha. Basahin natin. Korte di nagpasindak kay Romualdez. Panoorin natin. Matapos kumpirmahin ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sue Meiting na natanggap ng mataas na hukuman ang motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives sa pamamagitan ng E-Court Philippines. Layunin ng apela na ibasura ang desisyon ng Supreme Court na nagdeklarang labag sa konstitusyon ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara. Ito'y matapos paalalahanan ni Speaker Martin Romualdez ang mga maestrado ng Korte Suprema na may pananagutan din sila sa taong bayan. Kaya si Martin Romualdez dito, no? Hindi, sa totoo lang ako naawa sa kanya. Parang yung tipong parang nangihingi siya ng simpatya sa taong bayan para lang maituloy itong impeachment. Nakakaawa ka? Sa pamamagitan ng impeachment sa pagbibigay diin ng kapangyarihang magpasimula ng mga ganitong kaso ay eksklusibong nakasalalay sa kapulungan ng mga kinatawan, not shared
not subject to pre-approval and not conditional. Ngunit sa ginawa na ito na pagbabanta ni Martin Romualdez sa Korte Suprema, nagwawala na ang buong Pilipinas sa naging statement ni Martin Romualdez na tila pagbabanta sa ating Supreme Court Justices. Ngunit Supreme Court, dapat panagutin nyo tong taong to. Hindi ho biro yan. 'Di ba? Isa pong pambabastos ho yan sa inyo. Pangbabastos po yan. Una-una ho, sino po ba ang may karapatan na bastusin ang Supreme Court? Wala. Dahil sa totoo lang, naging patas kayo. Sa kanila, hindi kayo naging one-sided sa Duterte. Naging patas kayo sa kasong ito. Pinagbibigyan nyo pa nga sila na simulan nyo ulit yan ng maayos na walang paglabag sa konstitusyon. Walang paglabag sa nasasakdal. So, umpisahan nyo sa February 2026, mag-impeachment ulit, magsagawa ulit kayo. Walang problema o doon, pinagbigyan pa sila ng Supreme Court, pero ang ginawa nitong Congress ay talagang binabastos ang Supreme Court. Kaya dapat bigyan nyo ito ng leksyon. Di naman sa isang veteranong constitutional litigator na si Attorney Ernesto Francisco Jr., House of Representatives ang may kasalanan. Ipinagtanggol nga ni Attorney Ernesto Francisco Jr. ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na binibigyang diin na ang desisyon ay tinugunan lamang ang di umano'y matinding pag-abuso sa pagpapasya sa bahagi ng kapulungan ng mga kinatawan. Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi ni Attorney Francisco na nasa likod ng 2003 landmark na kaso ng Francisco v. House of Representatives ay nagsabi na ang mga aksyon ng Kamara sa pagsagawa ng impeachment proceedings ay isang deliberate circumvention ng isang taong bar rule ng konstitusyon sa pagsimula ng impeachment proceedings. Ipinaliwanag niya na ang kabiguan ng House of Representatives na aksyonan ng unang 3 reklamong inihain noong December 2024 sa loob ng makatuwirang panahon at sa halip ay naghintay hanggang sa huling araw ng sesyon noong February 2025 para sa ika-4 na reklamong inendorso ng mahigit 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ay isang pang-aabuso sa kapangyarihan. Naniniwala siya na ang doktrina ni Francisco ay nananatiling nangungunang jurisprudence sa mga limitasyon ng konstitusyon ng mga pagliliti sa impeachment at inilarawan ang kamakailang desisyon sa Duterte versus House of Representatives bilang legal na tama at naaayon sa pamarisan. Sinisiring niya ang Kamara sa paglabag hindi lamang sa karapatan ng respondent kundi maging sa karapatan ng mga orihinal na nagreklamo na ayon sa kanya ay sumisira sa nararapat na proseso at nagtaksil sa tiwala ng publiko. Nang tanungin kung ang doktrina ng operative fact na magtataguyod sa bisa ng impeachment laban kay Vice President Sara ay mailalapat sa kaso, sinabi ng Francisco ang negatibo dahil ang Kamara ay hindi kumilos ng may mabuting loob. Sinalungat din ni Francisco ang mga pananaw ng ilang eksperto sa batas na nagsasabing ang desisyon ay maaaring humantong sa isang krisis sa konstitusyon kung tatanggihan ng Senado ang desisyon ng Supreme Court. Aniya, hindi ito isang constitutional crisis. Ito ay isang constitutional correction. Ayon pa kay Attorney Ernesto Francisco Jr., I have read the decision several times and I am very convinced that it is correct because what the Supreme Court did was to address the grave abuse of discretion on the part of the House. The issue here is that the House of Representatives did not comply with the constitutional one-year bar rule and violated the Supreme Court decision in the Francisco ruling. There is nothing inconsistent between the two rulings. The Supreme Court simply responded to a new and distinct set of facts that clearly violated the Constitution and disregarded the Francisco ruling.
Yan ha? Oo. So, grabe to ha. Matindi itong si Martin Romualdez. Supreme Court, puta na, nilalabanan. Para lang sa kanyang kagustuhan na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So ngayon, tatanungin natin si Speaker Martin Romualdez tsaka yung kanyang spokesperson. Diba ang sabi ng spokesperson, wala daw interes etong si Martin Romualdez sa posisyon bilang presidente. At sa halip ay ito po ay nananahimik daw. Pero ngayon, lumitaw na. Obvious na obvious. Talagang nag-backfire sa inyo. Anong dahilan ng pagsalita ni Martin Romualdez ito? Baka sabihin niyo para sa karapatan ng taong bayan. Ulul. Dahil nga gusto niyang ma-impeach si Sara para makatakbo siyang presidente sa darating na 2028. Tigilan niyo na kami. Pero samantalang ihabol na rin natin tong balita na to na eto yung mapatungkol kay Campo ni Dilima umaasang bubuksan muli. Ito pa, Campo ni Dilima umaasang bubuksan muli ang impeachment ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte. So, isa pa to. Hati ang opinyon ng ilang kongresista sa pagbasura sa impeachment ni VP Sara. May nagsasabing posible pang magbago ang desisyon ng Korte Suprema. Wala na yun, final nga eh. Tila suko na. Yan ang agenda report ni Billy Asa na lang kayo. Abante. Not yet dead in the water. Naku po. Ganito inilarawan ni ML Party List Representative Leila De Lima ang estado ng impeachment complaint laban. Naku po, oo, may bago kang tinatarget, Manang De Lima. Kay Vice President Sara Duterte. Na nauna nang idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Ayon kay De Lima, hindi pa nila matatanggap na talo na ang kaso dahil meron pa silang remedyo. Wow. Umaasa pa po talaga kami. Wow! File ng motion for reconsideration ng House of Representatives and it will be done, it will be filed. Ito dapat ang makulong eh. Announce na yan ng ating speaker. Ay we're still hoping, praying na magkakaroon ng examination, especially of the material and crucial facts na medyo mali yung pagkakaintindi ng Korte Suprema. Medyo mali daw. Mali pala kayo eh. Dapat pinapatawan nyo rin to ng contempt order. Pinunto ni De Lima na may mga pagkakataon na binabago ng Korte Suprema ang naging desisyon nito. If the motion for reconsideration is granted by the Supreme Court, then the Senate cannot also do anything. Let's say the Supreme Court now says hindi unconstitutional yung fourth impeachment complaint. Nagkamali pala kami doon sa mga facts, lalo na yung tungkol sa mga, yung third impeachment complaint, yung pag-archive niya after the adoption of the 1/3 resolution. What if the Supreme Court reconsiders itself and says the fourth impeachment complaint is... Ngayon ko nang panoorin to si De Lima na tawag dito, nasusuka ako. Naalala ko yung napanood kong video. May napanood ko siyang video medyo horror. Parang nasa hotel sila pero horror. Naalala ko kay De Lima. Kaya wag na tayo doon. Ewan ko ba, ba't ko ba pinili yun? Dito na lang eh. The House leadership, including the Secretary General and the Speaker, clearly acted in bad faith. This was a grave abuse of discretion, and under our Constitution, the Supreme Court is both empowered and duty-bound to correct such transgressions. Ang kapalang talaga ng taong ito. Sobra. Unanimous na nga ang naging desisyon ng Korte Suprema, abay umaapila pa rin. Grabe ang taong ito. Abay willing yata siyang magkaroon tayo ng constitutional crisis. Talagang gusto yata ni Romualdez ng gustong-gusto niya yon. Kaguluhan sa bansang ito. Abay Korte Suprema na. Pinakamataas na. Kataas-taas ang hukuman na ang kanyang tinatakot. Pumoto na nga ang ating mga judges. Unanimous ang naging desisyon at kahit nga may mga dilawan pa na mga judges doon, bumoto pa rin sila ng yes para ibasura ang impeachment complaint ni Vice President Sara. Abay yan, Romualdez? Parang desperado ka na yata. Ang kapalang muka, pati Korte Suprema, hindi mo na nirespeto.
Hindi kasi, ano naman talaga kasi, alam nyo, palakpakan ho natin ng ang Korte Suprema dahil hindi sila nagpapatinag sa anumang fake news or fake news to eh. Isasabihin mo na mali ang desisyon ng Supreme Court. Fake news yan. No, yan ang totoong fake news. Nagpapasalamat tayo sa Supreme Court kasi talagang naging ano sila, gumit na talaga sila dito sa issue ng impeachment. Yan. At ayun no, Supreme Court para na lang siguro mas maganda panagutin nyo to, yung mga tao, lahat pati yung mga vlogger, ganun din naman, ano na yan, sama-sama na, pati yung mga vlogger, eto yung mga congressman na nagsasalitang mali ang desisyon nyo, ano nyo, kasuhan nyo, i-contempt nyo kung maaari. Kasi kung hanggang ganyan, parang mamimihasa yung mga hinayupak na yan, talagang pangbabastos na yung ginagawa sa inyo. Lalo na tong sinabi ni Martin Romualdez na may halong pananakot pa. Hindi ho tama yan. Dapat mapatawan ho yan ng parusa. Dahil alam naman, kasi ang impact kasi ho nito, hindi lang naman din sa amin kundi impact nito, kundi sa mga bagong henerasyon na makakaalam nito. Yung mga kabataan ngayon na ang korte pala wala palang kwenta. Ang korte pala mali-mali ang desisyon. Diba? Isipin nyo maigi yun. Kasi yan yung pinapalaganap ng mga anti-Duterte ngayon na mali ang desisyon ng korte, walang kwenta ang korte, mali-mali ang pumapanig ang korte sa mga Duterte, pumapanig ang korte sa iisang tao lamang. So, dapat yung mga taong nagsasalita niyan ay panagutin. No, talagang kasuhan ng Korte Suprema o rigaya kay Percy Paloma tsaka kay Larry Gadon. Kasi hanggat hindi nyo magtutuloy yan. Lalo na to, yung mo, sabik magpresidente. Wala namang alam. So yun mga balateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin, itong pag-rest back ng Korte Suprema sa mga banat at pananakot ni Martin Romualdez. I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Performance will start momentarily.